Praise God. Puri ng Diyos. Isa pong magandang araw at umaga sa bawat isa. Ganun din po sa ating pong mga kapatid, mga kapatiran, mga kapwa kamanggagawa, mga kaibigan, kakilala, ngayon po yung naka-tune in sa ating pong online live service. Purihin po ang Diyos sa pong magandang umaga din naman po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magpapasalamat, magpupuri at makikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Makibukas po kayo sa akin if you have your Bible with you. Diyan po sa aklat po ng Psalms, Awit, chapter 119, verse 96. Jeez. Nandiyan na po ba kayo? Awit 119, verse 96. Ang Psalms 119 is the longest chapter in the Bible. Within may 178 verses so ata ito. Hindi ako nagkakamali. Gayunpaman sa kabila ng karamihan po sa mga talata ng Biblia na kapaloob dyan ay nagpapahiwatig ito na marabang kabangalang mensahe. At ating pag-uusapan itong bagay na ito. Ang sabi po dyan, I have learned that everything has limits, but your commandments is perfect. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Shall we all thank God and pray? Tayo po minsan pa manalangin at magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, aming Ama. Napakabuti mo sa amin. O God, all throughout the days of our lives, so hindi ka nagkulang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tagumpay, gumising sa amin pong magdamag na pagtulog at pamamahinga. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin. All throughout the nights, O God, that of our rest days and rest moment, O God, wherein nandun po yung presence mo, nandun po yung pagkalinga, nandun po yung pagbabantay mo. Hindi lang po sa aming individual na buhay, kundi maging po sa aming tahanan at pamilyang kinabibilangan. To that, we're so grateful and thankful, O Lord. Salamat din po, Panginoon, ginising mo kami. Panibagong araw ng pagsamba na may pagpupurit, pagpapasalamat sa iyong kaluwalhatian kadakilaan po lamang. Panginoon, nagpapasalamat po sa kami sa panibagong lakas at sigla na patuloy mong ibinibigay sa aming pong buhay. Patuloy mong palakasin ang bawat isa sa amin. Patatagin namin pananampalataya, pagtibayin po ang aming katwiran at kalooban sa iyong harapan, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, mangusap ka. Tuwid mo ang aming landas, Panginoon. Turuan mo kami ng mga bagay na nararapat po upang kami patuloy na magtagumpay at na magkaroon po ng kaganapan ng iyong layunin po sa aming pong mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Narito po, O Diyos, ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan po na yung pagpapala po lamang, Panginoon. Ikaw pong maparangalan, ikaw pong madakilat, ikaw pong malulhati. Sinasantabi ko ang aking sarili, Panginoon, namin ko kung wala ka, wala po akong magagawa. At ganyan din ang bawat isa sa amin. Lord, once more we bring you back all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior and King, ito pong aming dalangin. Kalaki pa aming taus-pusong pagpapasalamat. Amen at amen at amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo in the presence of our God. Hallelujah. Sino po nakadinig po ng statement, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe that anywhere. Ay po'y kataga po yun ng isang tao na mayroon pong pagtitiwala sa sarili. Believing in themselves. Sino po naniniwala sa kanyang sarili? Ang hirap naman yung wala ka paniniwala sa sarili mo. Napakahalaga po na makita po natin ang katotohanan na bagamat tayo po may abilidad at maniwala sa ating sarili, pero po ganito po tanong. May mga pagkataon po sa buhay natin ay nakakalimutan natin ating pong mga pangarap at hangarin ay hindi po nakasalalay sa atin ang katagumpayan at kaganapan noon. Gayunpaman, may mga pagkakataon po we attempt to secure our future by understanding that we can be able to do that. Para bang inuunawa natin, hindi kaya ko eh. Sino dito may kakayanan? Alam niya may kakayanan siya. Amen. Because God has given us power also. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis na meron pong kaisipan, karunungan, kakayanan at mamili. Salamat po sa Panginoon sa bagay na yan. Pero isa pong punto, ako po'y naniniwala, hindi natin magagawa, I believe I can fly, I believe I can touch this without the help of God. Kung walang tulong ng Diyos, hindi mo magagawa yun. Hindi mo mamarating sarili mo sa buwan. Kailangan pa ng tulong eh. Kailangan pong sumakay ka ng isang matinding rocket para makarating doon at mabuhay ka ron. Gayunpaman, langit pa.
Sabi ko nga kanina, ito pong statement, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ito po'y pangungusap ng pagpapahayag ng abilidad ng sarili. Even though God created us with knowledge, ability, and power, all of us still have our limitations. Everybody say limitation. Pinamagatan ko nga pala ang mensahe ng Panginoon ng ganito, thank God, I have my limits. Thank God, I have my limits. Hallelujah. Tingnan niyo yung slide po niyan. So, attentive na lang po kayo. Thank God, I have my limits. So, everybody say, I have my limits. Ano bang ibig sabihin nito? Let me share with you this message, something about our limitation and importance of building boundaries. Yung kahalagahan po na maintindihan natin yung ating limitasyon at magtaguyod po tayo ng tinatawag nating pader ng buhay. Parang boundaries ba? Sino dito ang bahay nila may pader? Sa Metro Manila, ang pader yung dingding na nakapit bahay, di po ba? we build walls, why? Kasi alam natin may limitasyon tayo, hindi natin pwedeng i-occupy isang lugar na hindi atin, di po ba? Yan. Ano ba ang tawag doon sa boundaries na yun? Limits ang tawag doon, limits. Maging sa sasakyan, meron pong limit yan. Naalala ko yung sasakyan natin, yung ating pong van, may limit po yung speed nun. Parang kinokontrol niya yung tapak mo. May mga pagkataon pagka nagwa 100 plus ka na, kinokontrol niya na para bagang mapipilitan kang sapakan ng husto hanggang sa yung silyendador ay pumunta na sa sahig ng sasakyan para mo mapatatambo ng husto yun. Kaya lang, iba po yung nalilimitahan siya. Bakit? Kasi may limitasyon ho talaga maging speed ng isang sasakyan. Di po ba? Sa puntong ito, dapat po natin bigyan pansin na kahalagahan po ng bakit natin pinag-uusapan itong limits na ito at boundary sa buhay. Sapagkat sa pamagitan po nito, lalo po natin makikilala at malalaman ang kahalagahan ng Diyos sa buhay nating ito. So, ang tanong po ay, if you want to build a boundary in your life so that God can do the work God meant you to be, dapat laging maalala that we are only human. Bakit tayo may mga limitasyon? Sapagkat tao po lamang tayo. Tingnan nyo katabi nyo. Baka naman anghel yan o kaya inilang na nakakaiba kayo sa tao. Ano ba ang tao? Nagugutom, napapagod, nangihina, nalulupaypay, inaantok, nahirapan. We know what pain is, di po ba? So dapat unawain tayo po'y tao, hindi tayo Diyos. We are not God. We are not invincible na meron tayong mga limitasyon sa buhay. Ako po kanina, kaya po ako nag-rubber shoes. Pansin, naka-rubber shoes po. Medyo. Feeling ko sporty dating ko eh. Kaya lang, pinilit ko pong sintas yan. Alam nyo, bakit? Kapag ka medyo nag-senior citizen na kayo, hindi na kayo makayuko, hindi na kayo alam nyo, dati tingin panahon, hindi ko na maisisintas tong sapatos dito, hindi ko na ho. Kaya ako ginawa ito para iating, hanggang ano ba limitasyon ko? Kaya ko pa bang yumuko? Kaya ko pa bang magsuot ng medyas? Kaya ko pa bang magsintas ng sapatos? Kaya pa naman sa biyaya po ng Panginoon. Kaya lang may limitasyon pa rin yun. Sino ba dito may kakayanan po na isintas pa rin kanyang sapatos? Si dito, humingi na ng tulong. Aminin na natin po yung katotohanan na yan. Okay. Dito po sa ating binasang awit, 119 verse 96. Tingnan nyo, I have learned that everything has limits. Sabi po ni King David, natutunan niya na ang lahat ng bagay sa buhay sa mundong ito ay may limitasyon. Nakita ko na may hangganan ang lahat ng bagay. Sa Tagalog, nakita ko, I have learned, naunawaan ko, naintindihan ko, natutunan ko na may limitasyon, may hangganan lahat ng bagay sa mundong ito. Bagamat may Diyos po tayong dakil at makapangyarihan that can do a lot of things in this world. But think about this. Minsan kasi ang dating sa atin, mayabang tayo ko minsan. Hindi, kaya ko yan. Kaya kong sagutin yan. Pero may mga pagkataon, aminin po natin realidad na ito. Sino dito hindi nagkakasakit, hindi sinisipon? Hindi, kaya ko yan. Ang Diyos na lumikha ng buhay natin ay siyang nagbigay sa atin ng mga limitasyon. Alam niyo po ba? When we talk about limitation, God Himself bring forth, when He created us, binigyan niya tayo ng limitasyon. Nilagay niya ito sa ating pong pagkatao dahil mahal niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin. Alam niyo po ba? Unawain po natin. Sino dito umiiyak? Natutunang umiyak. Alam niyo, positive po ang dating niyan kung minsan. At matutunan po natin. Okay? Binanggit ko kasi ni King David, I have learned that everything has limits. Kung babasahin niyo chapter 119 ng Psalm, ang dami ko kayo makikitang mensahe po dyan.
Patungkol sa amo, patungkol sa alila, patungkol sa paglilingkod, patungkol sa buhay, patungkol sa pagiging tapat sa Panginoon. Sabi ko sa verse 1, blessed, mapagpala at masaya daw ang tao nagpapahalaga sa utos ng Panginoon, sa nagbabasa ng Bible, nagbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Panginoon at nagbibigay ng pangako ng Diyos. Sinabi ng awit ng ating choir, standing on the promises of God my Savior. Sabihin, tayuan mo yung pangako ng Diyos. Saan ba natin makita ang pangako ng Diyos? Sa dyaryo po ba? Kung minsan nakalahad yun, kailang ilang piraso lang yun. Pero saan natin makita at mababasa ang pangako ng Diyos? Mga pangako ng Diyos. Saan? Sa banal na kasulatan. Amen po ba? Kaya napakahalaga, mahalin po natin ito sapagkat ito nagdudulot po ng kagalakan. In the very first verse na yan, chapter 119, binanggit ito yung the blessed. Pagpala po yung taong nagbibigay ng pagpapalaga sa utos ng Panginoon. Pag sinabing blessed, masaya. Masaya. Kasi pinagpala ka nun, siyempre, sasaya ka. Kaya nga sa halip labanan natin ang mga limitasyon, kailangan nating tanggapin ito at unawain na meron tayong mga limitasyon sa buhay. Hindi lahat ng tanong kaya kong sagutin. Hindi lahat ng bagay kaya kong gawin. Hindi lahat ng oras kontrolado ko. Dapat unawain po natin. Unfortunately, as human being, we do not easily accept it at hindi natin madaling ma-recognize ang mga bagay patungkol sa ating limitasyon. Naalala ko nung kami po'y galing ng Dampalit, kahapon ba yung kahapon? Namasyal kami ng Dampalit sa Megadike. Hallelujah. Sabi sa amin, bawal na po pala magdala ng sasakyan doon. Pinagbawal na. Kasi napupuno daw ng sasakyan kada linggo, lalo na pagka Sunday. Saturday kami pumunta. Pagdating doon, hinarang po kami ng mga traffic aid. Bawal na daw po at kailangan na maglakad. Di trinay namin maglakad. Alam nyo, 8.5 kilometers pala yun. 8.5 kilometers. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya lang, napapansin ko, ang lakad ko, hindi nakatulad ng dati. Hindi nakatulad nung ako'y kabataan pa. At napapansin ko, naiiwan na nila ako. Ano ibig sabihin? Ay limitasyon na. Hindi ko namin natapos yung paglalakad. Mga 1/4 pa lang, bumalik na kami. Bakit? Nagugutom na kami. Napapagod na kami. Isang banda, naintindihan ko na may limitasyon na tayong lahat. Amen po ba? Ngayon, ang tanong, kasalanan bang maunawa natin may limitasyon tayo sa buhay? Sa totoo lang, it is God's blessing for us to have our limits. Pagpapala po ng Diyos na maintindihan natin at maunawaan natin may limitasyon pala tayo. Nilikha tayo ng Diyos na may limitasyon sa buhay. Akala natin kasi, unfortunately, hindi natin ito madaling tanggapin. Sino dito tanggap na niya, nahirapan na siyang umakyat na hagdanan? Di, kaya ko pa yan. Di ba? Bata pa tayo. Kaya lang, akala natin lahat ng bagay magagawa natin, lahat ng tanong masasagot natin, at bawat oras ay hawak natin. 3 bagay po. Akala natin, lahat ng bagay magagawa natin, lahat ng tanong masasagot natin, at ang oras natin, hawak natin. We constantly overestimate our abilities and underestimate the problems and how much time it will take to do something. Maliban sa salitang, akala ko, kaya ko. Naintindihan na ba? Akala ko, kaya ko. Hindi ko na pala kaya. Sabi ko sa kay mama, akala natin, kaya na natin. Bumalik na tayo. Bakit? Hindi na natin magagawa. Unang-una, puyat na puyat ako kasi bumiyahe pa kami Quezon. Alaw na madaling araw kami nakabalik dito. And at the same time, nagpunta kami, dumating ang mga kasama kong taga-Bethel ng gulo ng buhay namin. Para kami mamasyal. Hindi yun ang gulo, kundi nagpasaya ng buhay namin. No? Sorry to speak about ng gulo. Kasi gumulo talaga oras ko. Kasi kailan ko matulog, hindi ko nagawang matulog. Nagising po alas 5, 1 hour, alauna kami dumating, alas 5 kami nagising, alas 2 ako nakatulog. Ilang oras po yun? 3 oras. Sabi ng doktor ko, Pastor, kaya naman pala nanghihina resistensya niyo, hindi niyo maintindihan yung buhay niyo. Bakit? Kulang kayo sa tulog. Sleep deprivation muli. Sabi ko, kaya ko pa. Kaya pa natin, mama. Kaya ko pa. Kaya pa natin. Kaya ko pa. Not knowing na nagsushoot up na pala blood pressure nyo. Hanggang sa, balik na tayo? Hindi natin kaya. Saka na lang. So magbumotor na lang kami later para makarating doon at mapuno yung aming paglalakbay. Alam ni Brother Dick ang sitwasyon na yun, kung gaano kalayo yun. Naikot mo na ba yung Brother Dick? Natakbo niya na yun. Medyo kaya pa niya. Pero darating pa na hindi niya na makakayang gawin yung bagay na yun. Okay. Akala ko, kaya ko, akala ko, magagawa ko, akala ko, matatapos ko, akala ko, alala ko. Yung pagkaroon ng akala ay napakahalagang maintindihan natin. Sapagkat ito nilalagay kita ng Diyos isang sitwasyon na meron tayong limitasyon.
Inuunawa natin ang ating kakulangan. Mabuhay pa tayo sa kultura ng nagsasabi ng ganito. Sa kabila ng katotohanan na yan, ang kultura natin, inihimok pa tayo sa sinasabi nila, you can do it all, you can have it all, you can whatever you want to be. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Pero sa totoo lang, yung realidad ba? Hindi, kaya mo yan. Brad, kaya mo yan. Pero sa totoo, kahit ba banggit yung kaya mo, talagang bagsak na bagsak eh. Huwag mo nang himukin. Unawain mo na lang na hindi niya kaya. At baka kailangan po i-divert yung kanyang atensyon at tumukoy po sa ilang area ng buhay. But the reality is, it is not true for us to understand na kaya natin. Sino dito may karamdaman? Sino may kakaya na magbigay ng bagong lakas sa buhay natin? Isa pong what can be true is this. What can be true is this. Ano po yung makakatotohanang pangusap? You can be all that God wants you to be, but you cannot be whatever you want to be. Ito po yung katotohanan ng buhay. Pwedeng mangyari, kalooban ng Diyos maganap sa buhay natin at kaya natin gawin yon. Bakit? Hindi ka naman pabayaan ng Diyos eh. Pangalawa, yung gusto mong mangyari, marahil hindi mangyayari. Bakit? May limitasyon tayo sa buhay eh. Ito nanawain natin yung bagay na yun. Ano ba yung mga limitasyon nito? What are those limitations? Ano ba yung mga limitasyon nito? Gusto natin talakayin? Ano mga limitasyon natin? Hello? Para maintindihan natin, ano ba yung limitasyon ko? Ang tanong ko po, may limitasyon ba tayo? Ano yung una? Una, physical limitation. Yan. Hindi lahat ng panahon, pwede ka magtrabaho. Hindi 24 hours ka kaya magtrabaho. Naranasan ko pong magtrabaho ng 3 shiftings, sunod-sunod. Ako yung people. Yung unang trabaho ko, 3 shifting yun. Umaga, panghapon, at saka graveyard shift. Kaya ko pa. Pero dumating pangatlong araw, naduduling na ako. Nahirapan na ako. Sabi ko, bakit ganito? Hindi, kaya ko pa. Kaya ko pa. Nag-drive po, kasama ko pamilya ko, nahulog kami sa bangin sa Baguio. Naintindihan, naalala niyo pa yun? Anong taon yun, ma? Kasi lakas-lakas ng loob, kaya ko pa. Hindi pa ako inaantok. Pagdating sa highway, inantok ako. Akala ko, kaya ko. Physically, dapat po natin unawan, may limitasyon tayo. Pag inaantok ka, ano dapat mong gawin? Hindi. Magtrabaho ka pa uli. Ano ba? Pag kayo nagugutom, ano dapat niyong gawin? Hindi. Saka na lang. Later na lang. Tapusin mo yung trabaho mo. Yun ang ugali ko eh. Tinatapos ko yung trabaho ko. Tanghalian na. Hindi pa ako nagnanghalian. Minsan, kadalasan ng oras tayo magnanghalian, alas 3. Kaya nadidistract yung aming pong attitude, yung aming dieting. Mali pala. Bakit? Nakalimutan natin may limitasyon tayo. Pag kayo napapagod, kailangan nyo magpahinga. Pause for a while. Po ba? Kahit yung athlete, napapagod yan eh. Umihingal. At hindi kakayanang abutin ang lahat ng bagay. Okay? We cannot work 24 hours a day na hindi ka nagpapagod. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala tayong kinakain. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang hangin at tubig. No matter how much we possibly think about living, there are limits to it. Amen po ba? May limitasyon po tayo. Hallelujah. Amen. Yun yung pangungusap, may tuldok. Salamat, di ba? Pangungusap, may tuldok. Hindi lang laging quit. Pag hindi ka matatabi. Kasi kailangan huminga, di po ba? Yung kanta, merong rhythm yan eh. At meron kang paghinga, di po ba? Atin, di ba? Yung deep breathing, kung diaphragm yan, at saka hihinga ka. Kasi kung hindi, ay nako, hirap mangyari yun. Baka hindi mo matapos ang kanta, daling ka na sa ospital ng maaga. Hindi lang physical limitation, we have also emotional limitation. Ayan, pangat. Ayan. Sino dito natutunan kumiyak? Yung emosyon natin po nagbabago yan. Minsan masaya ka, minsan malungkot, di po ba? May mga pangyari sa buhay natin, hindi natin magawang tumawa o umiti man lang. Hindi, kaya mo yan kapatid, tumawa ka. Ngitian mo problema. Hindi nga niya magawa. Bakit? Sa sitwasyong, malungkot nga yung sitwasyon eh. Sino dito umiiyak dito, tumatawa? Iyak tawa. At sabi ng Bible, may oras ng pag-iyak, may oras ng pagtangis, at may oras ng pagdiriwang at pagkagalakan. May mga pangyari sa buhay natin, kaya tayo kung minsan umiiyak. Gaano karami problema natin ng ating kapwa na kaya natin dalhin emotionally. Aber, stressful po yun. Alam niyo kung minsan sabi ko yung mama, huwag mo nang pakinggan huwag mo nang malaman yung problema namin sa district at sa iba pang mga lugar kasi hindi ka makakatulog. Emotionally, matatouch ka. Hello.
Naranasan niyo po bang habang kumukwento yung katabi niyo, masaya ka, tapos pagkatapos ng kwento, pa rin na kayo malungkot? Emotionally na-attach ka eh. Di po ba? Sino dito mga nanay? Sino yung daman niyo yung emosyon ng inyong mga anak? Di ba problema, mga anak pakinggan niyo ito, problema niyo, naging problema namin. Bakit? Sa katigasan ng ulo, naging lungkot tuloy buhay namin. Bakit? Emotionally, may limitasyon ang inyong mga magulang, may limitasyon bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi lahat ng bagay kaya nating unawain. Not many probably think that we can be able to feel all of the things that has happened to us with joyful heart. Kasi minsan, nalulungkot tayo eh. At may limitasyon tayo. Unawain po natin kapag kami umiiyak. Bakit? May limitasyon siya eh. Hindi lahat ng oras kaya niyang tumawa. Hindi lahat ng oras kaya niyang magpatawa. May mga sandali, emotionally we are drained out. Pangatlo, meron tayong mental limitation. Yan. Mental kasi may iniisip. Hindi lahat ng tanong kaya nating sagutin. Hello? Merong mayayabang sa atin. Hindi, kaya ko yan, pastor. Pabawaan niyo sa akin, tanong na yan. Hanggang sa napahiya siya, bakit may mga tanong na hindi niya nakaya? Pastor, ano ba sagot dito? Kasi dapat mong isipin yung limitasyon mo. May mga pagkataon po, don't attempt to answer issues and problems in life na hindi mo kaya. Dapat inuwain natin, kuminsan ganito, Brad, yung tanong mo, hindi ko pa masagot na ngayon. Pag-aaralan ko mabuti para masagot ko ng tama yung tanong mong ito. Hindi naman kasalanan yun, di po ba? Ibig sabihin, nagpapahayag ka lang ng iyong kakayanan at pinapahayag mo yung katotohanan na may limitasyon ka, maging sa kaalaman. Hindi lahat ng bagay kaya natin sagutin, hindi lahat ng sitwasyon kaya natin unawain. Hindi lahat ng impormasyon kayang i-absorb ng ating isip. Sa dami ng impormasyon na patuloy na nihayag sa atin ng media, news, internet, books, kasama ng mga fake news, magulo ng laman ng isip ng tao. Kaya many of us cannot handle anymore all those information. Kaya magulong isip ng tao ngayon. Bakit? Inipilit niyang unawain ng lahat ng bagay. Ano ba nauna? Itlog o manok? Hanggang ngayon, hindi makatulog. Unawain po natin, may limitasyon po tayo, di po ba? Hello? May limitasyon po tayo sa buhay natin ito. Our understanding of limits. Ako po may limitasyon. Hindi ho lahat ng tanong kaya kong sagutin. Hindi lahat ng sitwasyon kaya kong unawain. Hindi lahat ng bagay kaya kong tugunan at unawain. Hello? Sino dito naintindihan niya yung mga sitwasyon sa buhay? Minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit nangyayari ito? Why is this happening? Lord, ano po ang dahilan? Another limitation we have is time limitation. Ano ibig sabihin nito? Limitado ang oras natin dito sa mundo. Kaya bakit ho parang ang hirap ng lumakad kung minsan na matulin? Kasi yung edad natin is catching us up. Amen. Sino dito hindi tumatanda kailanman? Wala. At the end of the day, we will wind up our days. We have 24 hours a day, hindi po 25. Magkakapareho tayo. 7 days a week, hindi 8. Meron nga nagsabi, kulang na kulang oras ko. Sino pong nabanggit? Kulang na kulang oras ko. Bakit? Kasi hindi mo kontrolado talaga yung oras eh. Kontroladong oras. Amen po ba? Akala ko matatapos ko, hindi pala. 16 natin yung deadline. Bakit? Kasi hindi natin kontroladong oras. Hindi ko kayang tapusin ang bawat bagay na ginagawa mo sa buhay. Ito marami ko po akong failure po eh. Marami ko sinimulan, hindi ko matapos. Magsisimula ako. Sabi ko, Mama, simula akong welding ito. Pero hanggang ngayon, hindi ko na-welding. Bakit? Wala ko oras. Hindi ko kontrolado ang lahat ng bagay. Di ba? Sabi ko, Mama, alas 10 na. Hindi ko pa matapos yung tinubo ko. Bakit? Hindi mo kontrolado kasi. We have plans, hoping that we can be able to accomplish what we want to be and what we want to accomplish. Pero may problema tayo. Hindi natin kontrolado ang oras, di po ba? Anong oras na po? Alam niyo po ba, 3 oras pa ako magsasalita ngayon? Well, hindi ko rin kontrolado. Hindi ko po alam ang limitasyon. Pero huwag ko magbahala. Bakit? Ang sabi po ng Bible, there's a time to live and a time to die. Walang oras ko, hindi ko matapos ang ating ginagawa. We do not stay here for eternity sa mundong ito. May limit po ang ating buhay. Amen po ba? Ano sabi po ng Ecclesiastes? There's a time to be born and a time to die.
A time to plant and a time to uproot the plant that we have planted. So in that sense, balikan po natin yung statement dito. I have learned that everything has limits. Sa Psalms 119, verse 96. Nakita ko na may hangganan ng lahat ng bagay. Thank God, I have my limits. Pinamagatan ko ito, thank God, I have my limits. Ano ibig sabihin nito? Nagpapasalamat ako sa Panginoon, naintindihan ko yung aking boundaries at aking pong limitasyon sa buhay. Upang sa ganun, anong layo nito? Upang sa ganun makilala ko na hindi ko magagawa ito kung walang tulong ng Diyos. Amen po ba? Kung walang tulong ng Panginoon. Hindi natin kayang hawakan ang lahat ng sitwasyon. Hindi natin tugunin ang lahat ng sitwasyon sa buhay. Yung salitang limitation, thank God I have limitation. Minsan negatibo ito sa dating sa iba. Sa kontekstong ito, nagpapahiwatig na isang malusog na pag-unawa na may mga kakayanan ng ating tao at ang katalagahan ng pag-iingat sa sarili. Yung bang matulog ka naman. Sabi ng Panginoon, agang nagigising, kami matulog, pinagpapahinga ng Diyos sa kanyang mamahal. So meron pong tinatawag na warning light ang Diyos sa buhay natin. Ano yung mga warning light nito? So ito lang, binigyan tayo ng Diyos ng warning light. It is called pain. Sino dito nakaranas ng sakit? Pain. Pag nasugatan ka, masakit di po ba? Ang hirap naman wala niyan. Nahiwa ka na, hindi mo alam. Naubos na dugo mo, hindi mo pa napapansin. Naputol na kamay mo, hindi mo naintindihan. Naipit ka na, hindi mo wala ka nararamdaman. May tao po na, anong tawag doon sa sakit na yun, hindi niya nakakaranas ng pakiramdam, wala sa painful, manhid siya. Di ba? So salamat sa Panginoon, hindi ka na manhid. Meron tayong kakayanang alamin yung pain. It is called fatigue. Sino dito napapagod? Pag napapagod, limitasyon yun. Yung stress, na-stress ako, ibig sabihin, huminto ka sandali. Kasi hindi mo na magagawa ang lahat ng bagay. Loss of joy, nalulungkot. Pag nalulungkot ka, ibig sabihin, may limitasyon yung kagalakan mo. Pero kung minsan, umiiyak tayo. And sometimes, Christ positive sa buhay natin. And then, irritability. Sino na irritable? Bakit kayo naging irritable? Pagka kayo pagod na. Pag naiinis na. Ano ibig sabihin? Pag irritable ka, anong dapat mong gawin? Warning light na ng Diyos yun na dapat nating huminto. Sandali. Kaya pag naramdaman natin ang aliman sa mga bagay nito, tayo sobrang kargado na. Na-overload na tayo ng ating kakayanan, lumagpas na tayo sa ating limitasyon sa buhay. We over the limit. Over the limit. Lumagpas na eh. Sino dito nakakaranas ng ganon? Kasi kung hindi mo tatanggapin yung katotohanan na meron kang limitasyon, you will never trust God about your situation. Magiging palalo tayo. Mayabang tayo. Pero may solusyon ng Panginoon dyan. Next slide. Rely on God's strength to endure and well overcome challenges. Bakit ito natin dapat unawain meron tayong limitasyon upang sa ganun matutunan natin magtiwala sa Diyos ng kalakasan galing sa Kanya at ating mapagtagumpayan at ma-endure po natin, mapagtiisan ang anumang kahirapan sa buhay na dumarating sa atin. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Yan. Ang sabi dyan, I can do all things through Christ which strengthened me. Sa kabila ng ating panghihina, dapat ito natin unawain ang kalakasan galing sa Diyos. Amen. Ako po, hindi ko alam hanggang kailan ako may kakayanang manguna. Kasi dumarating Panginoon, minsan nga nagkakaroon ako ng senior moments. Ano yung senior moments? Yung alam kong sasabihin ko, pero ano yung sasabihin ko? Hello. I now understand I have limits. Ate Rex, no? Gusto kong umakyat, di ko na magawa. Sa totoo lang, kaya ko umakyat ng buko kahit gano'ng kataas yan. Kasi nung bata ko, umakyat ko ng buko. Ngayon, hindi ko na magawa kahit kalahati. Hindi ko na, nahirapan ako. Hindi nga ako makayuko. Ibig sabihin, may limitasyon tayo. Sa puntong yan, pero pwede tayong maging malakas pa rin sa biyaya po ng Panginoon. Lord, give me strength. Because I can do still good things for your glory. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthened me. Sino nagpapalakas sa atin? Ang Panginoon. Kasi Paul, naranasan niyang magutom, naranasan niyang manlupaypay, naranasan niya mapagod. Pero sabi niya, naranasan din niyang sumagla, naranasan din niyang magtagumpay laban dito. Bakit? Sa pamagitan ng lakas na kaloob sa kanya ni Kristo. Sa punto na tayo nanghihina, nalulupaypay, we can be able to come to God's throne of grace and ask for His strength. Amen po ba? Pwede natin humingi ng kalakasan mula sa Panginoon sa punto ng buhay na yan.
Okay? Ano ibig sabihin nito? I can do all things through Christ strengthen me. That we can rely on God's strength to endure and overcome challenges. Hindi lang yun. Maging sa ministry natin Ano sabi ko? Next slide. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, may limitasyon tayo. Meron mayabang akong nakasama niya, Pastor, lahat ng may sakit, pag-pray natin, tiyak gagaling yun. Sige lang, kapatid. Pero alam ko limitasyon ko Hindi lahat ng may sakit, pwede ko ipag-pray para gumaling sila. Minsan, pag-pray, hindi gumagaling, namamatay ka agad ano nais ko pong ipunto sa totohanan ng buhay nito? Alam ko yung limitasyon natin The only thing we can do is to pray, and we cannot heal people, sickness and ailment. Di ba? Wala tayong kakayanan magpagaling Pero ang Diyos meron. Kaya magtiwala tayo. Pag nananalangin tayo, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Ito pong nangyari po sa Book of Acts. Sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis muna sa Jerusalem hanggat hindi kayo na-endow ng Holy Spirit. Bakit? Itong mga mananampalatayang ito, matapang sila na mag-share ng salita ng Panginoon at ang ambutihan ni Kristo na karanasan nila sa buhay. Pero ito po, failure. Kahit na marunong ka at magaling ka at matalino ka at may kakayanan ka, kung walang presence ng Holy Spirit, kung walang presence ng Diyos, hindi mo magagawa ang tagumpay na nais ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Inaamin ko po, kung wala si Lord, hindi ako abot ng 40 years sa pagpapastor. Kung wala si Lord sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, buhay namin pamilya, kung wala ang Panginoon sa akin, hindi ko kayang pasanin ang problema ng lahat ng bagay. Para bang, kaya ni Diaz yan. Sino may sabi? Hindi, isip ko lang, hindi ko lang masamagin, hindi ko kaya. Kasi alam ko yung limitasyon ko. Pero ngayon pa man sabi ng Panginoon, we must be able to understand that without the working power of the Holy Spirit, we cannot be able to we cannot be able to become an effective witness for the Lord. At sabi po rito, you must acknowledge our ministry limitation, that without the power and the help of the Holy Spirit, we cannot become an effective witness for Christ. Bakit? Sabi ng Romans, chapter 1, verse 8, but when the Holy Spirit come, you will receive power. Yung power dyan, binanggit dyan sa salitang dunamis. Dunamis means dynamite. Sabihin, kaya mong sumabog ng masagit sa kakayanan mo. Pero sabi rito, true, when the Holy Spirit comes on you, kapag dumating ang Holy Spirit, tulong ng Diyos, binabanggit dito. Without God's help, we cannot be able to accomplish missions sa bundok ito. Kahit na marunong ka, kahit na magaling ka. Kaya minsan, magaling to, gawin natin itong leader natin. Pero sa totoo lang, without empowerment of God, hindi natin matatapos yung task na yung binigyan ng Panginoon sa atin. Hindi ko magagawa, hindi nyo magagawa na paglingkuran ng Diyos na may katatagan at may katapatan at may tagumpay. Hallelujah. We acknowledge our ministry limitation that without the power and help of the Holy Spirit, we cannot become an effective witness for Christ. Ito rin po Sino dito mga nanay? Di ba nagpipray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Panginoon, sana ko, nawain ko pa yung mga anak ko. Salip na paluin. Parang gusto mo nang paluin Pero Lord, hindi mo, alam mo yung limitasyon nyo, di ba? Sino dito mga nanay hindi naiinis? Natatawa kay bakit? Madalas ba inis? Ayaw nyo naman tanggapin. Alam natin limitasyon natin, di ba? Anong ginagawa natin kumisan? Nagpipray, Lord, napapapikan na, gusto mo manuntok, pero anong limitasyon natin, di ba? Masama bang magalit? Hindi naman masama magalit. Huwag ka lang magkasala. Kaya lang sa isang banda, pag nagalit daw, huwag mong lubugan ng araw. Inabot na 1 linggo yung galit mo. Kasi may limitasyon ka nga Hindi lahat ng sitwasyon kaya natin unawain, hindi lahat ng bagay kaya natin gawin, hindi lahat ng sitwasyon kaya natin itapusin sa tamang panahon. Kaya may mga limitasyon tayo. Bakit ko binabanggit ito? Thank God I have my limitation. For me to understand that I need God. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko presence, kailangan ko empowerment ng Panginoon. Kailangan ko ng kalakasan ng gugaling sa Kanya. Alam ko may limitasyon mga doktor, ang ospital, mga gamot, may limitasyon. Pero ang Panginoon wala. Panginoon wala. Anong paraan para tayo makakamit ng kalakasan po sa kabila ng ating kainaan? We must admit that we have limitation. Inamin po ba tayo may limitasyon tayo? Kaya, eto as I wind up, sabi ko 3 minutes na lang Anong dapat natin gawin? Pray and come to Jesus with humility. That's the key. That's the key. Kaya natin binibigyan Panginoon ng pain, stress, irritability, moment, loss of joy. Upang sa ganun, makita natin kahalagaan ng Panginoon sa buhay natin ito. Ano sabi yan? Humble yourself in the presence of God and He will exalt you. Kasi batin mo Panginoon, bagsak na po ako, Panginoon, hindi ko na kaya. Ang dapat mong gawin, magpakumbaba tayong lumapit sa Panginoon.
Lumalapit po ako kasi nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, ako may sakit. Sabi sa akin, bad words yan, Pastor. Anong bad words? Totoo lang naman may sakit tayo eh. Kasalanan ba sabihin ko yun? Hindi, realidad yun eh. Kasi may limitasyon tayo. But thank God, because of my limitation, I can be able to trust myself and my situation to Him. Pwede ko ipagkatiwala sa Diyos sa aking sitwasyon. At pwede niya akong angati sa ating kalagayan. Sabi ng Panginoon, ang susi, magpakababa lang tayo sa harapan ng Diyos. Magpakababa. Ang susi, magpakababa. Pangalawa, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 16, so humble yourself under the mighty power of God. Humble, magpakababa sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi may mighty power ang good, Diyos, di ba? Tayo may limitasyon. Amen. Sabihin sa kapatid, may limitasyon ako. Gusto na kitang sampalin eh. Kaya lang, salamat sa Panginoon, pinigilan niya ako. Kasi nag-pray ako. gusto na nang sikuhin eh. Kaya lang sa isang banda, tinan nyo. At the right time, He will lift you up. Sa tamang araw, itataas ka niya. So, bakit tamang oras? Kasi may panahon ng Diyos. Siyang may kontrol ng oras eh. Hindi tayo. Amen po ba? Hallelujah. Ang tanong po ngayong umaga ganito. Ano yung limitasyon? Tinatanggap mo yung limitasyon ito. Ano ba yung problema meron ka? Tanggapin mo yung realidad na may problema tayo, hindi natin kaya. Kasi kung kaya natin, hindi natin kailangan manalangin pa, kaya mo pa eh. Kailangan si Lord sa buhay natin doon sa panahon na hindi na natin kaya. Aminin natin katotohanan na yan. Panginoon, hindi ko kayang pagalingin sa sarili. Hindi ko na kayang lumakad ng malayo. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Panginoon, hindi ko na kayang i-bear itong aking arthritis. Sabi ni Brother Ron, ni Randy Pastor, minsan driver ko siya, minsan ako nagdadrive para sa kanya. Bakit hindi niya na matapakan yung silindro kasi umatake yung gout? Galing na gout. Ang hirap palang magkaroon nun. Kasi hindi niya matapak doon sa parang tinutusok daw ng pako. Hindi ko pa naranasan yun. Malamang maranasan ko sa dating panahon. Kasi yung panahon natin, hindi natin hawak, hindi natin laging malakas, di po ba? Hindi lahat ng oras may kagalakan tayo, hindi lahat ng oras kaya natin. Tanggapin natin ang realidad na may mga sitwasyon na tayo po nalagay ng Diyos isang limitasyon. At we need God in those limitations. Amen. Hallelujah. And the only thing we can do is to humbly come to Him in His throne of grace. Amen. Sino sa inyo may problema? May mga pangailangan. Alam niyo may limitasyon. Tayo pong lahat ay tumayo. In this moment of limitation that we have, marahil meron kayong problema hindi nyo kayang sagutin. Aminin natin sa Panginoon, hindi ko po kaya ang bigat na ito. Kasi hindi ka tutugunin ng Panginoon hanggat hindi mo matutunan ito. Sabi ng Bible, humble themselves in the sight of God and God will lift you up in His right time. Sa kanyang tamang panahon, itataas ka ng Panginoon. Ito marahil ang panahon na nais ng Diyos na abutin niya ang bawat isa sa atin. Kapatid. Hindi ko na kailangan magsalita ng mahaba kasi may limitas din na aking hininga. Pero salamat po sa Panginoon, by God's grace, we can be able to understand that God puts us in a situation where we learn to have limits. Acknowledge yung limitasyon natin. Hindi lahat ng bagay kasi. Marami akong tanong sa Panginoon hanggang kailan? Hanggang kailan, Panginoon? Hindi ko alam, Panginoon, pero pinakatiwala ko sa Lord ang buhay ko at maging aking paglilingkod. Hanggang kailan ako magiging pastor? Hindi ko alam. The only thing we can do is I can be able to give whatever energy that I have. Pero yung lakas ko hindi rin ganun kalakas katulad ng dati. This coming May, magmi-mission ang mission team. Hindi ko alam kung makakasama po ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, I pray, Lord. I pray, Panginoon. Si Ate Rex, hindi ko rin alam kung kakasama kay Ate Rex. Pag-pray natin, Lord. Kasi kalakasan galing sa Panginoon eh. Andiyan naman si Pastor Boyo. Gawin natin drive. Alam ko pupunta sila as early as possible para gawin po yung ating church sa Abra. Ganun pa man, may mga limitasyon po tayo. Hello? Pag ako umakit ng barko, hindi ko na kaya magbuhat ng malaking bagay. Kaya ko dati magbuhat. Pero ngayon hindi na. Ano ibig sabihin? Lord, give me strength. So, puntong yun, kailangan ko ng tulong ng Diyos eh. Hello? Kailangan natin tulong ng Panginoon. Ano ang problema meron tayo? Humbly come to God and ask God's provisions and ask for His help. Ang Diyos na may nakalaan tumulong. Lumapit kayo sa akin, kayo napapagal ng bibigat ng luwa at bibigyan kayo ng Diyos ng kapahingahan. Sino po dito nangailangan po ng kapahingahan ng kanyang kalagayan at kalakasan? Just come and we will pray for that. At ito pong altar, manalalangin po tayo. Meron man sa inyo mga kahilingan. Lumapit po tayo. Kailangan ng kalakasan. Alam niyo po,
Pero bago kayo lumapit, aminin niyo po na may limitasyon tayo, na hindi niyo kaya sa harapan ng Diyos. Humbly come to God. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at itataas daw tayo ng Diyos sa ating kalagayan. Hallelujah. Glory be to God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. Hallelujah. Kung magmahal, ang iyong kaway magpawalang hanggan. Inupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Piluin natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Panginoon, lumalapit po kami sa trono ng kahabagan at biyaya, O Diyos. Inaamin po namin, kami po ay may mga kahinaan, may mga limitasyon, may mga bagay po na hindi namin kayang gawin, O God. May mga bagay, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, na kami nahihirapan, and we must admit that reality, Lord, na kung minsan pang dumarating kami sa kalagayan na kami po ay nakakaramdam ng sakit, kirot, kalungkutan, irritable buhay, kawalan ng sigla, Panginoon, at panlulupaypay. Lord, sa panahon na yon, salamat nandyan ka, nag-aalo ka ng kalakasan, pwede kami lumapit sa iyo, O Diyos, aming Ama. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, na mo, Panginoon, lumapit kami na may pagkumbaba sa iyong harapan. Inaamin po namin, may mga bagay po sa buhay namin na kailangan po namin ng tulong mo, O Diyos. And without your help, Lord, we cannot be able to overcome such difficulties that we're facing today. Inaamin po namin yun, O Diyos. Maging abang lingkod, Panginoon, namin ko, Panginoon, kung wala ka, wala rin akong magagawa, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Tagumpay din naman, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. And may your Spirit, O Lord, touch everyone's life. Come into this altar, Lord. Dalayan ko, Lord, ka, mangusap ka sa kanila. Lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Hingi po natin tawad ng ating pagkukulang sa Panginoon. Lumapit po tayo na may pakababaan sa harapan ng Diyos. Let's admit God's holiness in spite of our unholiness. God's righteousness in spite of our sins that we have committed. Hingin natin sa Panginoon, Lord, ikaw lang po ang Diyos na pwede magbigay sa akin ng kagalingan, tagumpay at pagpapatawad, O Diyos. O God, Lord, lumalapit po kami na may kababahang loob, Panginoon. Inaamin po namin, O Diyos, sa iyong harapan. Kung wala ka, wala po kami magagawa, Ama. Pero salamat po, pinagtitibay mo po ang aming relasyon. Lord, salamat, Lord, meron kami ganitong mga mechanism sa buhay namin upang sa ganun makita namin, maintindihan namin ang katotohanan ng buhay sa mundong ito ay punong-puno ng pagsubok at problema at pagluha. Sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, salamat, nandyan ka. Ang sabi mo pa, Panginoon, lumapit kami may pakumbaba sapagkat itataas mo kami sa sino mang lumalapit na may pagpakumbaba ang kalooban, O Diyos, sa iyong harapan. Lord, lumalapit po kami, Ama. Humingi po kami ng tulong, O Diyos. Inamin po namin, marami lang sa aming may karamdaman, Lord, inamin po namin, hindi namin kaya, O Diyos.
pagalingin namin mga sarili, pero subalit to sa biyaya mo po, Lord, you can be able to heal us, O God. Touch our lives and give us strength, O God, in the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, doon po sa may mga karamdaman, hingin niyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo kaming kalakasan, tagumpay. Inamin ko po, Pang, hindi namin kaya, Lord. May mga gamot kami iniinom, Panginoon, pero ito may limitasyon. May mga doktor kami pinupuntahan at nagbibigay ng payo sa amin, pero Lord, maging sila. May kakulangan sila ng kaalaman, Lord. Subalit ikaw, Panginoon, arkitekto namin buhay. Kaya mong tugunin ang aming pangailangan. Kaya mong magpagaling, Panginoon, sa aming kalagayan, Lord. In the name of Jesus, you can do work, wonders, and miracles in our life. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hear us, oh God. Lord, we come to you, Lord, in a humble spirit. Thanking you, Lord, that you have given us opportunity, Lord, to pray and humbly come to you and ask for your grace, love, and mercy, oh God. Embrace us, oh Lord, in this moment of our hardship, oh God. Lord, dalayan ko po, Panginoon, nakararanas po ng sakit ng kalooban. Emotionally, some of us are in pain. Lord, hindi ko po alam ang dahilan ng bawat isa, pero gayon pa man, lumalapit po kami sa iyo, Diyos. Abutin mo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Tugunin mo po ang pangailangan ng iyong mga anak, O Lord. In the name of Jesus, Lord. Ano man limitasyon, ano man dahilan ng kanyang paglapit, O God, sa iyong altar, sa iyong paanan, Panginoon. Niling ko po, Panginoon, tugunin mo, itaas mo ang kanyang kalagayan, Lord, sa iyong harapan. As he come to you, Lord, in humility in his heart, in Jesus' name. Hallelujah. Oh God, in Jesus' name, Lord, I pray. Lord, in our limitations and weaknesses, Lord, Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Ikaw ang aming tagumpay, Ama. Ikaw ang aming pong biyaya, O Diyos. Ikaw po ang aming kagalingan, O God. Ikaw po ang tagumpay. Ikaw po ang biyaya ng bawat isa sa amin. So yung nagmumula ang kalakasan, O Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, sa aming kahinaan, inaamin po namin kami may hina. Subalit kung kami magtitiwala, si kaya mo kami palakasin, O God. Pagalingin, Panginoon. Patatagin namin pananampalataya at pagtibayin, O Lord. Upang kalooban mo po maganap sa amin po mga buhay. Lord, without you, Lord, hindi kami magtatagumpay sa aming paglilingkod. Saan man ito, Panginoon, sa larangan ng pagiging ama, anak, nanay, tatay, Panginoon, ang tagumpay sa biyaya mo po, Panginoon. Kaya humingi kami ng tulong mula sa iyo, Lord. Maging matagumpay kami sa lahat ng bagay, Panginoon, namin ginagawa. In the name of Jesus, Lord, I pray for your blessing, O God, for strength, encouragement, Lord, and your loving touch will to be upon each and every one of us. In the name of Jesus, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Bless my sister, Lord, in the name of Jesus. Palakasin mo po sila, Ama. Patatagin mo ka ng pananampalataya. Pagtibayin mo po pagkaya ka ng buhay, O Diyos. Lord, dalayan ko po, Panginoon. Buti mo kalagayan namin. Tunay nga ika'y walang
kanyang kahilingan na mabigyan ng katugunan, Lord, sa kamamli ng heart. Desire sa puso na Panginoon, ito po, kasi meron pa sa pangalan mo, Panginoon. Kila ka namin, Lord, nakakila ka namin. Pray. Lord, I pray for my sister, Lord, tugunin mo siya sa kanyang kalagayan. Walang katulad. Hallelujah. Jesus said, cast all your cares upon Him, for the Lord cares for us. Ilagak daw natin lahat ng ating kabalisan sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Salamat may Diyos tayo na marunong magmalasakit, marunong magmahal, marunong kumaling, marunong mabot. Sa kabila ng ating kalanginaan, salamat meron tayong kalakasan, pwede nating hingan ng tulong. Ang biyaya at kapangyarihan nagmumula sa Panginoon. Hallelujah. Lord, as we come to you in humble spirit, thanking you for your mighty hands to be upon each and every one of us, touching our lives, O God, believing that we can be able, O Lord, to lift our situations up because of your help, O Lord. Sa tulong mo po ngayon, kaya namin magtagumpay, Lord, sa kabila ng aming mga kainaan, kalungkutan at kabila ng sigla, at maging sa kalugihan, Lord, ikaw po ang aming tugon, O Diyos, ikaw po ang aming biyaya. Sa amin pong pagbabago, ikaw pong nagbibigay sa amin ng pag-asa, Lord, na amin pong harapin na may tagumpay ang banibagong bukas, O Diyos. Bagamat hindi namin alam ang anong mangyayari bukas. But Lord, we do know that who holds our future. It is in your hand, O Lord, we believe na ang buhay po na maging oras namin. Hawak mo po, Panginoon. Dapat namin pagkatiwalang lahat ng ito sa iyo pong dakilang makatpangyarihang pangalan lamang po, Panginoon. Salamat po, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong pangako. Standing on your promises, O God, napakabuti mo po, Panginoon, sa buhay namin ito. Ikaw po, Panginoon, patuloy namin pinasalamatan, dinadakila, sinasambat, niluwalhati, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Lord. Dakilain ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God, thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the empowerment. Thank you, Lord, for your loving touch and care, O Lord. Thank you, Lord, for your loving embrace, O God, embracing us with your holy presence, giving us another strength, O God, another future, another victory, Lord. As we look forward, Lord God, thanking you. Nagpupasalamat po kami sa pagtanong namin bukas, may tagumpay kaming hinaharap, Panginoon. Salamat. Bless mo aming pahanan, pamilya, kinalilitaan, kinabibilangan, and Lord, maging po ang church na ito. Salamat po, Panginoon. All the glory belongs to you. Praise, honor is yours. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior King, everybody say amen. Amen. Amen and amen and amen. Amen. Amen and amen. God bless. God bless. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos, aming Ama sa langit. Lumalapit kami, bawat isa sa amin, Panginoon, na may puso nagpapakumbaba. Pinupuri ka, sinasamba ka. Hallelujah. Oh Diyos, salamat, Panginoon, sa mensahe. Salamat po sa paalala. At salamat, Panginoon, may limitasyon ang bawat isa sa amin. Pero, oh Diyos, salamat, Panginoon,
Dahil may Diyos kaming perfect, may Diyos kaming ganap, may Diyos kaming pwedeng lapitan, Panginoon, at may Diyos kaming handa kami ay gabayan, patnubayan sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. O Diyos, kami lumalapit ang bawat isa at hinihiling, Panginoon, patasin ang antas ng aming pananampalataya sa iyo. Buksan niyo po, O Diyos, ang mata, Panginoon, spiritual na mata ng bawat isa sa amin upang makita namin ang galaw mo, ang kilos mo, ang kanyang kaluwalhatian sa bawat sitwasyon na kung saan mo kami dinadala, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. We worship you. We glorify you. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, na iyong ginamit sa umagang ito, Panginoon, upang ibahagi, Panginoon, ang katotohanan na ito, Panginoon. Patuloy mo siya samahan, Panginoon, sa araw-araw ng pamumuhay. Patuloy mong pagpalain siya, Panginoon, tugunin lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Sa bawat hakbang niya, Panginoon, pangunahan niyo siya, Panginoon. Lukuban niyo po siya ng kapangyarihan ng bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, Panginoon. At maraming kaluluwa, mapapalakas, Panginoon. Maraming kaluluwa ang mailalapit sa iyong paanan na makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, ganun din po ang aming samo, aming panalangin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpapala at biyaya, Panginoon. Gabay at patnubay sa bawat isa sa amin sa aming pamumuhay, Panginoon. Sa mga may karamdaman, Panginoon, hiling namin ang lubusan mong kagalingan. Walang imposible at walang mahirap sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga may pinagdaraanan, Panginoon, na kahirapan. Hiling namin, Panginoon, ang iyong pagtulong, Panginoon, dahil ikaw ang aming handang saklolo sa lahat ng pagkakataon na nariyan kami, Panginoon, sa aming sitwasyon. Salamat po. You are just a prayer away. Thank you. Napakabuti mo sa aming buhay, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy namin hiling ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, O Lord, O God. Patuloy mong bigyan kami ng kagalakan, Panginoon, sa aming patuloy na paglapit at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin, sama-sama sa iyong papuri, karangalan, sa iyong kalulatian, sa iyo at sa iyo lamang, because you deserve all this. Ito ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Praise God. Tas po natin ating mga kamay sa Panginoon sa ating pong paglisa sa tanang ito ng Diyos. Taglayin ng bawat isa sa atin ang patuloy na kalakasan, pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at patuloy na kagalingan ng Diyos Spirit Santo at Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Patnubay gawain ng Diyos Spirit Santo sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless po. God bless. God bless. God bless. Magandang umaga po sa inyo lahat. Walang kayo na